Magandang araw po muli sa inyong lahat. Magandang araw po, Father. Ano po ang dahilan para masabi mo kapamilya mo ang isang tao? Kapag ba kadugo mo na siya? Kapag ba kaapelido mo siya? Kapag ba nakatira siya sa bahay niyo? Mahalaga po ang lahat ng yan. Pero hindi pa rin sapat para masabi mo kapamilya mo ang isang tao. Tandaan niyo po ito, mga kapatid. Blood and name can make you related. But it is loyalty, love, and trust that make you family. Kaya nga, hindi mo masisisi yung anak mo eh. Bakit mas gusto pa niya nakasama yung mga barkada niya? Kasi minsan, mas marunong pa silang makinig. Habang ikaw naman, palagi kang sermon sa kanya. Hindi mo rin masisisi kapag naghahanap ang mister ng ibang babae. Kasi baka naman napapahiya siya ng kanyang misis habang nasa harap ng ibang tao. Minsan, meron ding iba, mas tinuturing pa nilang pamilya yung aso nila. Di po ba? Bakit? Kasi pinapasaya sila. Buti pa yung aso, kapag nagkasakit, dinadala sa hospital. Buti pa yung aso, pagkasarap-sarap ng pagkain, dog food, pagkamahal-mahal, pinapagupit pa nga minsan at binibihisa ng mabuti. Pero bakit yung tao na kapamilya, bakit hindi pinapansin? Baka naman palaging nagbibigay ng konsumisyon dito sa tao. Di po ba? Isang masakit na katotohanan. Hindi dahil kaapelido mo, hindi dahil kadugo mo, hindi dahil nakatira kayo sa isang tahanan, ay automatically pamilya na kayo. Minsan, tayo ang pumipili kung sino ang gusto nating kapamilya. Di po ba? At yan ang ating narinig sa nabasa nating ebanghelyo. Dumating daw ang ina at kapatid ng ating Panginoong Jesucristo. Nasa labas sila ng bahay, pinapatawag siya. Gusto siyang makita. At dito, nabigla tayo sa sinabi ni Jesus. Dahil nagtatanong siya, sino ang aking ina? Sino ang aking kapatid? Parang ang bigat pakinggan. Di po ba? Parang ang sakit, parang hindi niya kinikilala yung kanyang magulang, yung kanyang ina at mga kapatid. Pero kung pakikinggan natin, uunawain natin kasunod, anong sinabi niya? Ang sino man tumatalima sa kalooban ng Diyos, ay siya ang aking ina at mga kapatid. Mga kapatid, hindi naman po tinanggihan ni Jesus ang kanyang pamilya. Pinalawak lang niya ang kahulugan ng pamilya. Unawain niyo po, hindi naman kasi lahat ng kadugo ay tunay na kapamilya. Amen? Masakit tanggapin, pero totoo. Kasi meron tayong mga kadugo, pero hindi marunong dumamay. Meron tayong mga kapamilya, hindi marunong umunawa. Meron tayong mga kamag-anak, hindi mapagkakatiwalaan. At minsan, kung sino pa yung pinakamalapit sa iyo na kapamilya at kamag-anak mo, sila pang makakasakit sa iyo. Amen? At meron naman po mga tao, kahit na hindi natin sila kadugo, kahit hindi natin sila kaapelido, pero sila pa yung nananatili, umuunawa sa atin, nagmamahal, at madalas nagdadasal para sa atin. Di ba? Buti pa, yung mga hindi mo kakilala, hindi mo kadugo, kapag nanghiram ka ng pera sa kanila, agad, walang tanong-tanong, pauutangin kanila. Bakit kung sino pa yung mga kapamilya mo, kapag humiram ka sa kanila, bago ka bigyan ng pera, makakarinig ka pa ng mga masasakit na salita. Di po ba? Bakit nga yung mga hindi mo kamag-anak, kapag nalaman nila na may sakit ka, na hospital ka, sila pang unang bibisita sa iyo. Yung mga totoong kamag-anak mo, minsan hinihintay ka pang mamatay para makuha nila yung mana mo. Minsan, yung mga hindi mo kakilala, sila pa yung masaya kapag umaangat ka, kapag nagsasaksid ka sa buhay, nagdidiwang sila, kinokongratulate ka nila. Pero yung mga kamag-anak mo, kapamilya mo, kapag nag-i-improve na yung buhay mo, aba, sila pa yung naiinggit, sila pa yung unang naninira sa'yo. Di po ba? Mga kapatid, masakit na katotohanan yan. Hindi naman lahat ng kadugo natin ay kapamilya
natin. At hindi lahat ng kapamilya ay kadugo natin. Ang Diyos, pumili siya ng kapamilya base sa pagsunod sa kagustuhan ng Diyos Ama. Ang ibig sabihin nito, ang nananatili kahit na mahirap, ang tapat kahit na walang kapalit, ang nagmamahal kahit na hindi perpekto, ang nagtitiwala kahit na may sugat. Yan ay ang mga tunay na kapamilya ayon kay Jesus. Ang tunay na kapamilya para sa ating Panginoong Hesukristo ay hindi lang iisang dugo. Meron silang iisang direksyon. Hindi lang iisang apelido, o hindi merong iisang pananampalataya. Kaya maganda pong itanong ito at pagmunihan. Ako ba'y kadugo lang o tunay na kapamilya? Sa bahay ninyo, may relasyon ba o baka meron ng distansya? May apelido nga kayo. Pero ang tanong, may pagmamahalan ba? At sa simbahan, maganda din tanungin. Sisimba nga tayo, pero magpapamilya ba tayo? Yan yung malungkot na kwento eh. Sisimba tayo, meron kang katabi sa upuan, di mo naman kakilala, di po ba? May pananampalataya tayo. Pero ang tanong, may malasakit ka ba sa kapwa mo? Tandaan, ang pamilya ay hindi minamana. Ito ay pinipili. Hindi mo man pinili ang kadugo mo. Hindi mo man pinili ang kaapelido mo. Pero sana, bandang huli, piliin mo pa ring magmahal. Piliin mo pa ring maging tapat. At piliin mong magtiwala. At doon, nagsisimula ang tunay na pamilya ng Diyos. Mga kapatid, ang dugo maaring magdugtong sa pamagitan ng ugat. Pero ang pag-ibig ay nagdurugtong sa pamagitan ng puso. Ayon po kay Jesus, ang pamilya ay hindi lang nasa loob ng bahay. Ang tunay na pamilya ng Diyos ay nasa loob ng puso ng may kapal. Kaya sana, sa bahay man o sa simbahan, wag lang tayo sanang magkakaapelido. Sana magsumikap din tayo. Bandang huli, tayo'y magkakapuso. Mga kapatid, sa huli, hindi tayo tatanungin ng Diyos pag nakaharap natin siya sa langit, kanino ka kadugo? Sino mga kamag-anak mo? Anong apelido mo? San ka pamilya pinanganak? Ang talagang itatanong ng Diyos, bandang huli, sino ang minahal mo? Sino ang pinili mo na paglingkuran at tulungan? Kanino ka nanatili nung may problema, nung may pagsubok, nung hirap na hirap ka? Dahil sa kaharian ng Diyos, hindi po dugo ang sukatan ng pamilya, kung hindi pag-ibig. At marahil ito po ang paanyaya ng ating Panginoong Hesukristo sa atin ngayon. Kung gusto mong mapabilang sa kanyang pamilya, wag mo lang sanang tawaging kapatid ang iyong kapwa. Turuan mo sila, umpisahan mo, tularan mo ang Panginoon sa kanyang pag-ibig. Kung gusto mong mapabilang sa kanyang pamilya, wag mo lang sanang tawagin ang iba bilang iyong kapatid, pero tularan mo sanang ating Panginoong Hesukristo sa kanyang pag-ibig. Amen. Tandaan niyo po mga kapatid, isa po sa mga pinakamalaking kasinungalingan na minsan pinaniniwalaan natin ay tayo ay nagiging magpapamilya, magkakamag-anak dahil tayo ay magkakadugo at magkakaapelido. But that is wrong. Blood and name make you related. But it is love, trust, and loyalty that make us a family. Kahit na kayo'y nakatira sa isang bahay, kung wala naman kayong tiwala sa bawat isa, kung sinasaktan niyo ang bawat isa, kung napakarahas niyo sa bawat isa, hindi talaga kayo magpapamilya. Ang pamilya ay pinipili. You choose your family.
Di man natin pinili ang ating mga magulang, di man natin pinili ang ating mga kapatid, di man natin pinili ang ating mga kamag-anak, tiyuhin, tiyahin, mga pinsan. Pero, pwede mo pa ring piliin na mahalin sila. Pwede mong piliin na unawain sila. Pwede mong piliin na pagpasensyahan mo sila. Kapag pinipili mong maging mabuti sa iyong pamilya, kahit na sinaktan ka nila, kapatid, ikaw ay nagiging kapamilya ng Panginoon dahil sinusundan mo ang kanyang kagustuhan. Anong kagustuhan ng Panginoon? Palaging magmahal. To love unconditionally. Kapag pinipili mo, diyan nararanasan mo ang langit. Kapag hindi mo pinipili at napipilitan ka lang, yan ay karanasan ng impyerno. Di po ba? Mas masaya ka kapag malaya na pinipili mo ang mga tao, ang mga karanasan, mga bagay-bagay sa buhay mo. So choose to love your family. And God will make you part of His family. At kapag ikaw ay kasama na sa pamilya ng Diyos, mas pagpapalain ka niya. At kapag ikaw ay parte na ng pamilya ng Diyos, yan ang pinagpalang buhay, yan ang masayang buhay, yan ang buhay na puno ng kapayapaan.